Hi! Hello mga ka-adventure! Muli ay andito tayo sa bukid para na naman gumawa tayo ng mga makabuluhang bagay-bagay. Mukha man sa inyong paningin ay napakamahirap pero ito ay talagang kailangan. Ang mga gawaing ito ay mahirap sa paningin ng mga medyo tamad. Charot. Pero ito ay kapag sanay na sanay ka ng gawin at lagi mo nang ginagawa ay basic na lang ito sa iyo. Ngayon nga po pala ay nasa ika-6 ng umaga. Presko pa ang panahon. Para sa kalabaw, para sa mga tao ay hindi pa masakit ang sikat ng araw. Halina po tayo, umpisahan na po natin ang ating kailangang gawin. At iyan po, nakikita nyo ba kung ano ang nakikita ko? Po, ito po ay isa sa aming mga kayamanan dito sa bundok. Ahem. Sana all may kayamanan. Po ito sa mga sideline dito sa amin, sa bukid. Dahil hindi naman po ito pang araw-araw na gawain dito. Wag lang po kayo maiinip, medyo matagal po bago mag-harvest ng luya. Kami po ay halos nasa 10 months, 11 months, o halos 1 taon. Pwede rin mas mabilis, 4 months, 5, ano yun, yung kutsay na tinatawag. Medyo mababa pa ang presyo nun at saka mas magaan ang luya kapag ganun. Konting kaalaman lang po sa pagtatanim. Medyo maselan po ang pagtatanim ng luya, lalo na po kapag maputik. Medyo mapipilpil po ang lupa kapag sobrang putik na po tayo nagtanim. Kaya base po sa aming mga na-experience, ilang taon na rin po kami nagtatanim nito, ay mas maganda po talaga yung medyo tuyo pa ang lupa bago tayo magtanim. Nang sa ganun ko po, kapag po umulan na, mas gaganda na po o mas bubuhaghag ang lupa. Gustong gusto naman ng ating mga luya. Medyo maganda po ngayon ang presyo ng luya. Kung kaya naman, lahat po ng naingganya magtanim ng luya ngayong taon ay binabati ko kayong lahat. Lalo na po yung mga jumakpat. Po, totoo po, may jackpot po talaga sa pagtatanim ng luya. Yung tamang tiyempong maganda yung iyong ani, tapos maganda rin ang presyo, ayun, jackpot ka dun. Speaking of jackpot, ay meron po tayong dumating na mga bakasyonista. Jackpot dahil meron tayong makakatulong sa pagtatanim. Sa totoo lang po, yung mga yan ay excited na. Kung kaya naman, nang sila dumating ay sila yung nagpaturo na kung papaano ang pagtatanim ng luya. Dahil umpisa nung nagbalik eskwela, dahil nga nagpabago-bago tayo ng buwan ng klase, kaya medyo limot na nila kung papaano magtanim nito. Umpisa talaga sila yung maliliit pa ay na-experience nila ang magtanim ng ganito. Siyempre nga, ang mga bata, kapag nagtatanong at gusto maka-experience ng mga nakikita nila, dapat ay sinusuportahan natin ang ma-experience kung anong gusto nilang matutunan at sagutin ko ano yung kanilang mga katanungan. May mga nakatanggak na nga po pala kaming mga kayakas dito para po ito ipantahab sa mga naitanim ng luya. Para ito po iiwas din po sa magkaroon ang luya ng sobrang daming damo. At saka ito ay pampataba na rin ito sa ating luya. Marami na nga po palang pagbabago ngayon, lalo na po sa ating pagtatanim. Lalo na po ang ating panahon, pabago-bago. Para pong pagmamahal niya, pabago-bago rin. Dati po ay mahal kayo, pero ngayon ay iba na. Ang corny naman ng hugot nun. Ayan na nga po, at yung ating bakasyonista ay talagang gustong matuto kung paano pagtanim. Kaya naman, habang sila tinuturuan ay talagang pinapakinggan nilang mabuti. Good luck sa inyong mga bata. Sana ipagbutihin ninyo ang inyong pagtatanim at huwag basta-basta ang gawin. At ayan na nga, ito na nga po at sumubok na po ang unang bata. Talagang pansin niyo pong hindi siya sanay sa kanyang ginagawa. At habang nagtatry nga siya, isabi namin ay ayusin at huwag gawing basta-basta dahil ang kanyang ginagawa ay hindi laro. Sabi nga namin ay medyo yumuko-yuko. Hindi ganyan ang pagtatanim, iha. Hindi dapat sobrang layo at hindi din dapat sobrang lapit. Kaya ayusin mo ang iyong ginagawa. Napasabi nga ako sa aking sarili, sana naman sa school ay may pagtuturo din ng mga ganiyan. Joke lang. Sabi ko sa kanya, ayusin ang pagtatanim dahil mamaya ay sila ay aking pag-e-examine. At saka sabi ko itanda ang mabuti kung papaano ang step or paraan ng pagtatanim niyan. Dahil yan ay mahalaga na kahit papaano ang isang bata ay may natututunang gawin. Hindi yung puro cellphone lang. Sa panahon kasi ngayon, halos karamihan talaga sa mga bata ay ang gusto nalang gawin ay mag-cellphone, maghapon na napakalaking
problema minsan sa mga kabataan. Dito po sa amin sa bukid marami pong mga kabataan dito ang sanay na sanay pa po sa mga ganitong gawain dahil hindi pa po dito talamak ang internet. May mga cellphone man po pero hindi po gano'n ka-ano dahil wala nga pong internet, malayo po. At very good naman talaga itong batang ito at talagang napakagaling ng kanyang ginagawa. Ayan ang tunay na modelo ng pagtatanim, talaga naman ang galing-galing. Very good. Makakapag 7-Eleven ulit tayo niyan. Charot. Naalala ko din po nung bata pa po ako, hindi ko pa naranasan yung ganitong magtanim ng luya. Dahil ang lagi ko lang pong nararanasan noon ay ang pagtatanim po ng palay katihan. Yung ganito po noon, yung luya po, wala pa pong presyo noon kaya yung aking pong mga magulang hindi po nagtatanim ng ganitong luya. Ayan, 'di ba? Ang galing. Ang ganda ng pagkakatanim. At ayan naman nga, itong aming bunso ay nag-try din kung papaano ay talagang nakakatuwa at nagagawa nila yung ganito. Kaysa naman sa sila nga ay puro cellphone. Nakakatuwa po talaga kung pagbamasdan natin ang mga kabataan na sila po ay maraming ginagawa, lalo na po yung kapaki-pakinabang. Yung sila po ay natututo ng mga yung kahit papaano po sa kalikasan natin ay meron po tayong may maiambag pong maganda. Hindi po yung puro tayo ay um, puro pagkakalat, puro pag puro pagpupuyat, kain ng kain, tulog ng tulog, puyat, charot. Ay para namang hindi mo pinagdaanan yung mga ganun. Ito pong mga batang ito ay sila po ang nagkusa na gusto nilang maka-experience niyan. Pero hindi naman sabihin sila ay pinagtatrabaho talaga na yun talaga pong maghapunan. Konting papawis lang po nila yan dahil nga po bakasyon para naman po ma-enjoy naman po nila ang buhay sa labas, sa bukid. At malaman po nila kung gaano po kahirap ang ginagawa na pagtatanim para po hindi po nila aksayain kung ano man po ang mga pagkain na meron po silang kinakain sa mesa. Dahil minsan po ang mga kabataan kapag po kumakain, inaaksaya lang po nila ang mga pagkain. Hindi po nila nalalaman kung gaano po ang sakripisyo at hirap ng pagkain na iyon bago po nila yun ay makain. Kaya ito, pinaulit ko siya sa kanyang ginawa dahil medyo siya ang hindi ayos ang ginawa kanina nung siya ay nagtatanim. Pero, ayan, pinipilit naman niya. Nung sila nga ay tinanong ko habang sila nagtatanim, o ano, mahirap ba o madali ang inyong ginagawa? Sabi nila, medyo mahirap daw nga. Pero ayos lang naman daw dahil masaya naman daw. At talaga namang masarap sa pakiramdam na ikaw ay napapawisan. Hiling po namin na sana po ang aming mga tanim ay gumanda. Huwag po sobrang mag-uulan ngayong taon para naman po makaligtas ang aming mga luya. Dahil ang luya po ay kalaban po kapag sobrang ulan. May chance po na mabulok. At ayan po, pagkatapos nga pong taniman ay kailangan na po nating tahuban ng kayakas. Dahil ito din po ay protection. Protection po sa sobrang init. Protection sa sobrang damo. At sa sobrang lakas po ng patak ng ulan. Kapag po ang ating gawain ay pinagtutulungan, madali po itong matatapos. Salamat po sa aking mga katulong. Yan po ay libre, wala pong bayad. Usong-uso naman po dito sa amin ang bayanihan. Basta lang po wala pong gawa ang mga tao dito, ay babayanihan ka po nila. Minsan naman po kapag pwede naman po, depende sa usapan, pwede naman po yung may bayad or upa. Sana po ay magamasa namin ito. Pagkatapos po kasi ng pagtatanim, ayan, syempre tutubuan niya ng damo. At sana po maabed po ito sa gamas. At talagang lumaki silang malulusog at malalaki. At syempre, balang araw ay kahit paano tayo ay makatulong din. At ayan, tuwang-tuwa ang mga bata sa kanilang merienda. Masayang masaya sila dahil ito ay nami-miss nila kapag sila ay nasa school at pumapasok sa eskwela ay hindi nila nagagawa yung mga ganitong bagay. Dahil sa school naman po ngayon ay wala pong ganitong mga buko. Dito lang po talaga yan sa bukid. Fresh na fresh po. At talaga namang libreng libre. Ayan.
makakainom ka, makakakain ka ng sariwa at libre. Maraming salamat po sa inyong panunood. Huwag po kayong magsasawa. Please support po ang katulad kong magsasaka. God bless everyone.